Hello mga Kabs, kumusta na kayo? At andito na naman tayo ngayon para magbigay ng tips para sa mag-a-apply ng housekeeping sa Saudi Arabia. Mga idea at para pumasa kayo sa interview, hindi kayo mahirapan sa interview at may mga idea na kayo. Maraming nagtatanong sa ating mga Kabs kung ano ba daw sikreto para pumasa ng interview, ano ba daw mga gagawin. Kasi yung ibang mga kababayan natin mga Kabs, ilang beses na daw silang bumagsak sa interview. Ilang beses na daw sila nag-try na mag-apply pero hindi daw sila pumasa. Itong mga pamamaraan na babanggitin ko, itong mga idea na ibibigay ko sa inyo, base lang din sa mga experience ko. Kung paano ako na-hire, kung paano ako natanggap sa interview. Okay, sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo sa sumunod na mga video ng ating gagawin about sa iba pang mga idea sa housekeeping. Okay, i-discuss natin to ngayon. Panoorin nyo itong video na to hanggang dulo para maliwanagan kayo at makakuha kayo ng informasyon at idea. Okay, unang-una, pag sinabi ng employer mo na alas 9 ang interview mo, kailangan hindi ka lumagpas doon sa alas 9. 8:30, okay, alas 8, nandun ka na. Para ma-relax yung sarili mo, komportable ka, wala kang mga pagod na isipin, mga pagpupunas ng mga pawis, relax na relax ka. So yun ang unang-una dyan mga Kabs. Hindi lang naman yan ang basihan doon mga Kabs eh. Kailangan maaga ka mga Kabs kasi ang pag-interview may number. Halimbawa, late ka dumating. 100 katao yung interview ngayon. Late ka dumating. Baka nasa 100 ka na. Kailangan, 7:30, nandun ka na para makakuha ka ng number na, halimbawa, number 10. Mga ganyan lang para mauna ka ma-interview. Makareview ka pa sa mga question and answer. Makareview ka pa sa mga pinag-aralan mo. Yun ang unang tips natin mga Kabs no, sa pag-apply ng housekeeping. Pangalawa mga Kabs, magbihis ng maayos at proper grooming. So magbihis ka ng maayos, yung formal talaga para pagharap mo sa employer, disenteng tingnan at kailangan proper grooming ka, bagong gupit ka rin mga Kabs. Kasi kung mag-apply ka lang doon, basta-basta lang din, paano naman maniwala sa yung employer na seryoso ka sa trabaho ang applyan mo? Formal talaga ang pag-a-apply. Magsuot ka ng pulong damit, yung mga ganito mga Kabs. Magsuot ka ng mga ganito. Long sleeve, black pants, black shoes, at syempre, magpabango ka din mga Kabs para smell good. Magbihis ng maayos at casual attire at proper grooming. Yun ang pangalawa natin mga Kabs na tip. Pangatlo mga Kabs, mag-review ka muna, bago ka tawagin, mag-review ka muna sa mga pinag-aralan mong mga housekeeping question and answer, mga housekeeping materials. Mag-review ka muna habang nasa upuan ka, habang naghihintay ka ng tatawagin ka sa interview. Yun ang magandang pamamaraan dyan, magandang idea dyan na mag-review ka muna para pagtawagin ka ng ikaw na ang susunod, nakahanda ka na, hindi ka na mahirapan sumagot doon sa mga question and answer sa employer. Yun nga ang sabi ko sa inyo, kailangan agahan mo para may time ka pa para mag-review sa mga question and answer na itatanong ng employer. Okay, pang-apat tayo mga Kabs. Nandun ka na, nakapila ka na. Huwag ka muna sumali sa mga usap-usapan. Yun ang pang-apat mga Kabs. Huwag ka muna sumali sa mga usap-usapan nila. Mag-focus ka muna doon sa interview mo. Mag-focus ka muna mga Kabs. Huwag ka muna makipag-usap sa iba na makipag-chismisan ka. Huwag mo munang gagawin yan. Focus ka muna para maipasa mo yung interview mga Kabs. Kasi kung nakipagdaldalan ka, nakipag-chismisan ka, uy mga chismis, ano-ano mga chismis dyan, mawawala sa yung nire-review mo. Pagdating mo doon sa employer, pagtanong, malimutan mo yung ibang mga sagot. Yun ang pang-apat mga Kabs na tips ko sa inyo. Pang-lima mga Kabs, ito yung pinakamatindi. Ito yung kakampi natin. Magdasal ka muna bago ang interview. Nung ako ginawa ko yan. Bago ang interview, humingi ako ng basbas sa ating Panginoon na sana Lord may pasa ko ang interview, tulungan niyo ako. Lahat ng pinag-aralan ko, lahat ng nireview ko, sana i-remind niyo sa akin pag nandun ako sa employer. Yan ang hiningi ko sa Panginoon. Yan ang pang-lima natin mga Kabs. Sa pang-anim na tayo mga Kabs, no? Ito, di ba tayo mga Pilipino ay magalangin naman tayo. So, pakitaan mo yung employer na ganitong gagawin mo. Bago ka umupo, good morning sir, bago ka umupo. Okay, good morning sir, kamayan mo siya. Pagka good morning mo at kinamayan mo siya at hindi ka pa pinaupo, wag ka munang umupo. Di ba? Kasi yung ibang employer ganun eh. Pagkatapos mo good morning, kinamayan mo siya, yung ibang employer sabihin, sit down. Oh, saka umupo ngayon. Pero kung wala naman sabihin, umupo ka na. Mag-good morning muna kayo, tapos kamayan, tapos bago umupo. Yun ang pang-anim natin mga Kabs na tip, no? Nasa pang-pito na tayo. Pang-pito,
huwag malikot kapag nakipag-usap ka sa employer. Hindi yung nakipag-usap ka, yung kamay mo gumaganon-ganon, yung mata mo nandun, ganyan. Huwag mong gagawin yan. Huwag kang malikot habang nakipag-usap. Ang magandang teknik dyan, eye-to-eye contact. Habang nagsasalita ka, habang nakuusap kayo, yung mata mo nandun lang nakapokus sa kanya. Yung mata mo nandun lang nakatingin sa kanya. Ang mga employer kasi dito sa Arab, mahilig sila pag nagsalita, nag-a-action. Pag ikaw na-interview na, lagyan mo ng action ang bawat salita mo para maniwala siya, para makuha mo yung loob niya. Halimbawa, ganito po sir, ganyan, ganito po ang pangyayari. Lagyan mo ng action mga kabs para kumbinsido siya sa mga pinagsasabi mo at maniwala siya na napakaseryoso mo sa sinasabi mo, sa mga pinapaliwanag mo sa kanya mga kabs. So yun ang pampito natin mga kabs. Kahit hindi ka magaling sa English at nalagyan mo ng action ang iyong mga salita mga kabs, Jack na maintindihan niya yun, dagdag rin yun sa mga ipapaliwanag mo yung may action ka na gagawin. Sabihin mo ang totoo. Bakit mo sabihin ang totoo? Halimbawa mga kabs, wala ka talagang experience sa pag-housekeeping. Wala ka talagang experience. Iba yung experience mo nakaraan. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Kasi kung magsinungaling ka at di mo masagot yung mga tanong niya, mas lalong hindi ka matanggap. Pagka sinabi niya na may experience ka ba sa housekeeping, sabihin mo, sir, wala po akong experience sa housekeeping. Pero willing po ako magtrabaho, willing po ako mag-orientation para matuto at maka-abroad, sir. Yun ang sabihin mo. Hindi yung, alam ko yan, alam kong ganito, kahit di mo alam, magsinungaling ka, wag. Sabihin mo na lang ang totoo. Matanggap ka man o hindi, sabihin mo na lang ang totoo, na wala kang experience. Kasi, alam mo mga kabs, mga kasama ko ditong iba, yun ang ginagawa nila, na wala talaga silang experience sa housekeeping, pero sinabi nila na, wala po akong experience sa housekeeping, sir, pero willing po akong matuto, willing po akong magdumaan sa training, orientation, para lang maka-abroad, para lang matulungan ko ang pamilya ko, para lang maahon ako sa kahirapan. So yun ang gagawin mo. Kung di ka tanggapin, wala tayong magagawa. Pero sa 10 sasalang na dyan ang kukuha sila ng walang experience sa housekeeping. 5 dyan ang kukuha sila ng mga first-timer, 5 dyan kukuha sila ng mga ex-abroad. Hindi pwedeng lahat yan kukunin mga kabs ay may experience na or ex-abroad na. Okay. Pang-siyam na tayo mga kabs, no? Tapos na. Kailangan, bago kayo mag-apply, passport ready na kayo. Alam niyo kung bakit? Passport ready na kayo para pag sinabi ng employer na next month, lipad ka na, may passport ka na. Next week, lipad ka na, may passport ka na, ready ka na. Process ka ng mga papilis mo, bilisan mo, kasi urgent ang hiring namin ngayon, lipad ka na. Eh kung wala ka pang passport, wala ka pang nakuhang passport, naka-ano pa lang yan, naka-online pa lang, okay, naghintay ka pa ng 2 weeks. Eh paano kung 1 week lang, pinapabilis nila, paliparin ka na? Eh di, kung wala kang passport, sayang naman yung slot na para sa'yo sana yon, eh di nakuha na ng iba, nakalipad na sila, naka-apply na, natanggap na. Kaya kailangan mag-apply kayo mga kabs, passport ready kayo, naka-ready na yung mga passport nyo. Yun ang pinaka-importante at yun ang laging tinatanong ng employer, may passport ka ba? Dala mo ba yung passport mo? Ganon talaga ang tanong kaagad. So yun ang mga tips natin about pag-apply ng housekeeping, no? Kung ikaw ay mag-apply, sana nakatulong sa iyo mga tips na ginagawa natin. Ako nakatulong ang mga tips na binanggit natin ngayon. At sana may apply mo rin kapag ikaw ay mag-apply ng housekeeping. Para sa ating mga subscriber, maraming salamat sa inyong pag-subscribe, sa mga supporters. Thank you very much. At sa mga baguhang housekeeping na mag-apply pa lang, sipagan nyo, galingan nyo, mag-review kayo para pumasa kayo sa interview. Huwag kayong mawala ng pag-asa pag hindi kayo pumasa sa isang agency. Lumipat kayo, apply lang ng apply. Ito si Kabos na Vlogger. Maraming salamat sa panonood at suporta. Hanggang sa mga next na mga video. Thank you very much for watching.